Sa bisa ng siyam na warrant of arrest na may patong-patong na kaso, sinugod ng kapulisan ang kampo ni Tokboy Magid sa Purok Magid, Barangay Dalyao, Maasim, Sarangani Province sa pangunguna ni Colonel Maximo Sebastian Jr. ng Regional Investigation and Detection Team kasabay ang Maasim Police. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, inakyat ng kapulisan ang matirik na bundok na ito upang marating ang kinaroroonan ni Magid. Hindi pa manapasok ang kampo ni Magid, niratratan umano ang kapulisan ng tauhan ni Magid na nagresulta ng engkwentro na naging sanhi ng kamatayan ng dalawang kasamahan nito. Yung kampo po kasi nila doon, marami pong kubo doon kung saan talagang para siyang kampo na binabantayan ng mga tauhan ni Tokboy. Na kahit gabi mayroon silang shifting. Based dun sa nakuha naming mga ebidensya, dokumento, mayroon silang shifting kung saan ay mga tao ay nagbabantay hanggang sa umaga. So unfortunately, pagpasok ng tropa natin ay na-detect sila, pinaputukan, that's why nagkaroon ng encounter. Mga estimate po namin mga nasa 10 to 12 sila na mga tao doon sa taas. Dahil nga sa madilimang lugar nang nangyari ang engkwentro, hindi na masiguro ng kapulisan kung iilan pa ang sugatan sa kampo ni Magid. Swerte naman umanong walang tinamaan sa kampo ng kapulisan. During the firefight, na wounded sila and we brought them to the hospital and unfortunately they were declared an arrival of the doctor. So hindi po natin makilala kung sino mga yon dahil wala silang mga identification. So na-recover na po natin sa area yung mga documents lang na nakasulat doon, yung mga materials na they are sympathizers of Black Flag. So sabihin na nating fluid siya, at least sa malaking pagkakataon din, nakuha natin yung dalawa niyang kasamaan. At this point in time, yung suko natin nandoon na rin para alamin at ma-autopsy, alamin yung identities ng dalawang suspects. Bigo namang nakuha ng kapulisan ng target na si Tokboy Magid dahil sa mabilis umano itong nakatakas. Hindi po namin nalaman na dahil mabilis yung pangyayari, dahil nagkaroon na nga ng exchange of ng putukan. So eventually nakatakas siya. So medyo madilim yung area kanina. That's why na hindi na namin napansin kung saan na sila banda na nag-withdraw. Sa isinagawang clearing operation, nadiskubre ang sari-saring armas tulad ng improvised Barrett, 2 unit ng caliber 30 M1 carbine rifle, 134 rounds of caliber, 2 rounds rocket-propelled grenade, 2 round ng 60mm mortar live ammunition, 60mm improvised explosive device, assorted IED components, samot-saring mga buhay na bala, kasali pa nga rito ang isang solar battery charger, black powder na ginagamit sa paglikha ng pampasabog, assorted Ansar Khilafah Philippine Group documents, isang itim na watawat at 2 Ansar Khalifa Group uniform na pinaniniwalaan ng karamihan na nagsisimbolo ito na sila ay ISIS. Ngunit agad naman itong pinabulaanan ng kapulisan. Yun pa pong pag-aaral natin, yung extortion letter na yan, we will validate dun sa mga taong nabigyan nila or to review kung mayroon silang na-extort na mga tao sa General Santos City or in area of Sarangani. Kamusta naman po yung tao sa paligid? Yeah, malaking bagay dahil kung titingnan mo may mga documents nga na nakita natin, may mga equipments na nandyan na na-recover. So hindi ko rin masabi na ngayon ay pilay na sila. What is important at this point in time, very factual yung nangyari na indeed talagang meron pala silang kakayahan. At this point in time, huwag natin munang sabihin na ito'y ISIS group, so generics lang muna tayo. Ito'y lawless armed groups nandito sa Region 12. At kung may nakita man tayong flag, i-validate pa natin to, i-verify natin to kung indeed sila ay ganun bang grupo. So kung sabihin natin maybe signifying their support to that groups there in the Middle East, and that is a subject for validation. It should be the intelligence community, it should be from the higher ups
ang magsabi na this is now the group. Hindi man nadali sa ngayon si Tukboy, ngunit patuloy din ang isinasagawang hot pursuit operation laban sa kanya. Napag-alaman na ito rin ang ika-12 pagkakataon na tinugi siya ng kapulisan, ngunit hindi pa rin ito natsyempuhan. Si Tukboy o Muhammad Jaafar Sabi Magid ay nahaharap sa patong-patong na kaso ng pagpatay, arson, robbery with violence against or intimidation of person at iba pa. Faith Dandoy, Brigada News.